husgahan dahil sa mga pare. Actually, hindi pare yung reason pag pinagalitan kayo talaga ng professor nyo dyan, no, kapag nag-aral kayo sa college, sasabihin na naman, ano ka ba naman, Robin, Onel, ano ba kayo, hindi ba kayo nakinig dun sa history? Napaka basic history, hindi nyo pa alam. Oh, nako. Pero yan na nga, isa pang pagsagot dun sa mga paratang nila sa history. Although meron talagang abuses pagdating sa mga church, kasi yung execution na hindi naman church ang gumagawa niyan, actually church ang nagbe-verdict even sa mga yung inilunsad na mga tawag dito, inquisition, baka yun na naman gamitin nila. Preemptive strike na to kasi sasabihin na nila yung mga lahat ng pinapapatay ng Catholic. Well, hindi yan totoo. Kasi kung lahat, even si Luther o yung pinakasikat na mga na mga heretic para sa Catholic, dapat yan ang mga inuna, pero hindi yan pinapatay. Takot na takot talaga sila sa history. Bakit? Kasi tamad silang magbasa. Tamad silang aralin yung history ng Bible. Kahit yung history ng Pilipinas, hindi nila alam. Iti-twist nila para sa mga kalokohan kasinungalingan nila. O even yung kay Rizal, isipin mo, napaka-basic history, dudugain pa ng mga to. Sasabihin, praile yung nagpagawa. O sige, sinong akit dito willing makipagpalitan ng historical evidence? Patunayan yung praile o priest yung nagpapatay kay Jose Rizal at hindi yung Spaniards na siya namang kalaban ng Pilipinas noon kasi sinasakop nga nila yung bansa eh. O dala lang nila ang Katolisismo at laban lang si Rizal sa mga malpractices. Ayan ang hindi alam ni Armored Clavio kasi absent sa readings in Philippine history tsaka sa Life of Rizal. Puro absent. Makikita namin pakita pa natin yung grade ko dito sa reading in Philippine history. Hindi mo yan kayang tapatan. Ayun lang bro. Ayan, ang paksa natin. Itanong nyo na lahat. Si Kuya Robin na sasagot. So, 1 versus 7 tayo. Sige, Kuya Robin, sagot. Kayo naman po. Shoutout sa ating 59 viewers. Ayun, maraming salamat, Una, sinabi ni Philip, merong sisim sa Catholic. So yan ang pagkakakilanlan, hindi talaga tunay ang Catholic. Sinabi naman ni Pros, merong malpractice ang Catholic na tinutulan ni Rizal. Yan ang katunayan, talaga yung matalinong si Rizal, tutol din sa Katoliko. Ang nasa likod ng pagpatay kay Rizal, mga paring Katoliko. Tanggi nyo man ng itanggihan, hindi nyo kami maloloko. Ngayon, pagdating doon sa mga taong nag-iintay ng kaligtasan, may nag-iintay, maliligtas. Di ba? Teka na. Ayan. Meron namang isang nag-iintay sa aba ninyo na mapapahamak. So, dalawa. May nag-iintay na maligtas, may nag-iintay na mapahamak. Yung kapahamakan, dagat-dagatang apoy. Kahit ginto, kahit salapi, hindi ikapagmamana yun ng kaligtasan. Ngayon, ang sabi dyan sa Colosas 1:13-14 na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi po kiniklaim ng mga Katoliko na sila ang tinubos ng dugo ni Kristo. Wala pong ganyan. Hindi mahalaga sa kanila ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang tinubos ng dugo ni Kristo, Biblia rin, Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Sa iglesia dapat mapabilang ang tao para maligtas. Gawa 2:47. Sa Efesos 5:23, yung iglesia ang ililigtas ni Kristo. Hindi po Katoliko ang ililigtas ni Kristo. Dahil ang mga aral sa Katoliko nang umakyat ang Panginoong Hesukristo at naiwan sa mga apostol ang pangangalaga ng iglesia, ang pagpasok ng Katoliko ay simula ng pagtalikod. Hanggang ngayon, ang pagtalikod ay namamalagi sa Katoliko. Iniimbento yung pagkakaroon ng santo ng mga internet, at iba't iba pa na paniniwalang Katoliko na nilalabag po ang Biblia. Sana po mamulat kayo doon sa katotohanan na bakit ang mga Katoliko puro tradisyon at mga inimbento, samantalang maliwanag na nakasulat, Iglesia ni Kristo.
Hindi naman ang nakasulat, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayaw ng tao pumasok sa iglesia. Sabi ng Biblia, hahatulan. Ang hatol po sa mga taong wala sa iglesia ni Kristo, yan ang aming pananampalataya na inilalahad ng Biblia, hindi po maliligtas ang mga Katoliko. Mga Katoliko na inimbento ang mga aral at itinaguyod hanggang ngayon ng mga paring Katoliko. Ang totoo, maraming hindi sang-ayon kay Pope Leo nila at watak-watak na ang Katoliko. Yan, ikaw naman Kuya RJ, ang sunod na babanat. Ang paksa natin kung bakit Katoliko ang nakagisnan nating reliyon at hindi Iglesia ni Cristo. Okay, kanina isang damakmak na beses ko nang nasagot din eh. So babatiin ko lang muna lahat ng mga nag-aral sa Catholic school, sa mga private school na nagkalat worldwide, no? Dami niyan, Catholic school, no? Ngayon, gustong-gusto ko yung conviction nito eh. Tuloy natin. This teaching will reveal that anyone claiming to be the ravenous bird of Isaiah 46:11 is actually an imposter. The Merriam-Webster Dictionary gives the meaning of the word imposter. It is a person who deceives others by pretending to be someone else. These men that claim to be the ravenous bird of Isaiah 46 verse 11 are deceiving other people because they are not the ravenous bird of Isaiah 46:11. They are ravenous imposters. This is the quick Malinaw. Imposter! Galit na galit, oh. Thus says the Lord God to my anointed Cyrus. So now we get a name. The name of the ravenous bird is Cyrus. It continues, whose right hand I have held. We read in Isaiah chapter 46 verse 11, I have brought him and prospered his way. That's another way of saying that I have held his hand. It continues that nations might be obedient before him, and I will break through the strength of kings. I will open doors before him, and cities shall not be closed. I will go before thee. That is saying, I will prosper his way. The Most High would hold the hand of Cyrus and prosper his way. He will go before him so that he will be successful in what he is called to do. It continues, and will level mountains. I will break to pieces brazen doors and will burst iron bars, and I will give thee the treasures of darkness. I will open to thee hidden unseen treasures, that thou mayest know that I, the Lord thy God, that call thee by name, the Most High called Cyrus by name. Cyrus is the ravenous bird. So yun, si Kuya Robin ulit sasagot. Salitan tayo sa lahat ng tanong, Kuya Robin ang kasunod. Siya naman ang natin eh. So dahil itong si RJ, basura naman ito dahil hindi naman naniniwala sa Panginoong Jesucristo yan. So basura ang aral niyan, hindi na natin dapat isama yan. Tandaan nyo, ang tao, lahat ng tao nagkasala. Roma 5:12. Agree kayo lahat dyan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Roma 6:23. Apokalipsis 21:8, kamatayan sa dagat-dagatang apoy, may ikalawang kamatayan. Okay? So, sa Juan 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi sinabing ibinigay niya ang Diyos anak. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. O bakit ganun? Ano ginawa mo Kuya Robin? Ba't ka-restrict ka? Sayang.
Pinairal kasi ang kaiglutan eh, di ba? Pinairal yung kaiglutan. Oo, sabi niya. Sabi niya, mali daw yung ipangaral mo na Diyos si Kristo. Ano sabi ng kanyang kapatid na si Warrior? Pakinggan natin ha. Doon. Agree pala siya. Balik natin. So, sa sinasabi mo, yung Yahweh na tinutukoy at yung Kristo, iisa lang. Ay, agree ako doon. Agree pala siya. Agree ako doon. Na si Kristo ay Yahweh, yun. Agree ako doon. Agree ako doon. Yung Diyos, yung makapangyarihan Diyos at makapangyarihan Kristo, siya rin yung Yahweh na tinutukoy sa Exodo. Agree ako dyan. So, sa sinasabi Ayan, klaro naman. Oh no, pagka si kausap mo, wala kang mapapala. Bakit? Bakit ako? Di naman doktrina ipapangaral niyan eh. Opinion. Doktrina ba yan, Robin? Opinion mo yan. Kaya nga kayo mga iglot dito sa TikTok, iba-iba yung ano nyo eh, latag nyo eh. O si Joselito, Diyos naman lalalang si Kristo. O si Warrior, o si Yahweh sa lumang tipan, tsaka si Kristo, iisa. O saan yung tama? Sinong tama sa inyo? Pares kayo may tama sa ulo. Pambira kayo. Pangaral kasi dito, gamitin nyo doktrina nyo. Huwag yung sariling opinion. Di ba? Sariling unawa, ginagamit mo Robin de la Rosa, di ka naman ministro. Tama. Nakikilabang ka sa amin, doktrina nilalatag namin, tapos sa'yo, opinion lang. Ano mapapala namin sa'yo? Pambira ka. Tapos ipaglalaban mo na si Felix Manalo yung Ravenous Bird. Ba matindi? Niligtas pala ni Felix Manalo yung Israel. Ano ba pinatutungkulan doon sa Ravenous Bird? Di ba yung pagligtas noon sa Israel? Ha? Kasi na-exile sila? Pambira ka. Nakarating ba ng Israel si Felix Manalo? Kakatawa tong mga iglot na to eh, no? Di ba? Pambira kasi ito mga nagsasalita dito sa TikTok na mga INCM 1914. Galit na galit yan. Galit na galit yan pagka pinaprosesyon yung Nazaret. Pero nung namatay si Felix Manalo, aba hipo ng hipo sa kabaong gawa sa kahoy. Hipo ng hipo sila. Pambira. Sabi pa nito nung sa isang live, kasama niya si Rabinos, naingatan po yung turo ng sugo. Sinong sugo tinutukoy? Si Felix Manalo. Aba matindi, nakikikristo na pala si Felix Manalo. Naingatan yung sugo ng kanilang sugo ng demonyo. O nasan na ba si Felix Manalo ngayon? Andun sa dagat-dagatang apoy, naliligo. Kasi sino ba ama niya? Nasa 1844, yun yung tatay niya. Yun, nakabalik na. Yan kay Robin. Ingatan po yung mga natin para tayo ma-restrict. Yon. So, paliwanag lang po natin para alam po nila, no? Ang tao nagkasala, kabayaran ng kasalanan, kamatayan, kamatayan sa dagat-dagatang apoy, kalawang kamatayan, ibinigay ang bugtong na anak ng Diyos para magkaroon ang tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol Pablo, lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, maliligtas tayo sa galit ng Diyos. Pansinin po ninyo, ang Katoliko hindi naman tinubos ng dugo ni Kristo eh. Saan kayo nakabasa ng talata ng Biblia tinubos ng dugo ni Kristo, Katoliko? Sa Gawa 20:28, Church of Christ pa rin eh. Di ba? Tagapagligtas ng iglesia, ang Panginoong Jesucristo, ang ililigtas ni Kristo, iglesia. Hindi po sinabing iglesia katolika, apostolika, romana. Ang batas ng Diyos, papatayin, hindi papatayin ng magulang dahil sa kasalanan ng anak. Di kasalanan ng magulang, kasalanan ng anak ang tutubos. Wala pong ganun. Kaya mayroong batas ang Diyos. Yung mula sa dalawa, para magkaroon ka ng kapayapaan, magiging isang taong bago. Sa Katolisismo, hindi ka naman naging taong bago dyan eh. Kung kailan ka naging Katoliko, lalo ka naging taong masama. Wala dyan ang kapayapaan. Sapagkat yung dalawa, isang ulo, isang katawan, sa harap ng Diyos, Iglesia ni Kristo, iisang taong bago. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kasamaan ng tao.
Kaya nga may Kristo na gagamitin ang kanyang mahalagang dugo para ipantubos sa tao. Kung tatanggapin ninyong Diyos si Kristo, edi may dugo ang Diyos. At ang mga konsepto ng pagtuturo ng Katoliko, kanina pa namin sinasabi sa inyo, saktan nyo man ng saktan ng aming damdamin ukol sa konkretong pananampalataya ng Iglesia ni Kristo, sugo ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo. Sapagkat mula noon sa panahon ni Propeta Moises, panahon ni Noe, panahon ng mga apostol, at panahon ng mga huling araw na ito, mayroong mga ngalaga. Sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo, walang iba kundi ang kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kung walang sugo, wala dyan ang tunay na aral. Sorry sa term. Ang pagpasok sa iglesia ni Kristo na itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol, siyang nananatiling itinuturo ng kapatid na Felix Manalo, hindi nagbago, kagaya ng mga aral ng Katoliko, pabago-bago at paiba-iba. Sige, ikaw na, the truth you need. Okay. Go. So, rinig ba ako? Hindi, dinig, Salamat malakas. po at good afternoon sa ating mga tagapakinig. We have 60 million up there na nakikinig. At ako lang po ay simpleng mangangaral ng Biblia. At based on my knowledge about the history, regarding sa kaibigan nating Manalo, ay nagsimula siya noong 1912 at siya po'y isang pastor ng SDA doon sa Bulacan, Malolos, Bulacan, at siya po'y naging isang pastor ng SDA. That was 1912. At sa kasamaang palad, I'm sorry to mention this, siya po'y nagkaroon ng isang kasalanan patungkol sa pera at sa isang babae, at doon siya 1912 tiniwalag sa SDA, at dahil sa galit, gumawa siya ng sarili niyang grupo, hinikayat ang mga ibang pastor ng Seventh-day Adventist magkaroon ng grupo, at nabuo ang isang samahang Iglesia ni Cristo dahil sa galit sa SDA. Ano po? So, yun ang history ni Manalo. So, pag gusto nyo siya kilalanin, punta kayo sa SDA, sa grupo namin, at alamin yung history ni Manalo. Ano po? At yung kanyang doktrina, hindi naman doktrina sa Bible yon, na si Kristo ay tao, imbento ni Manalo yan para maiba yung kanyang doktrina sa doktrina namin bilang SDA. Ano po? At para mapansin siya na may pagkakaiba sa kanya, hindi naman yan yung doktrina ng Bible. Kasi napakaliwanag na si Kristo ay Diyos na tagapagligtas sa Biblia. Baliktarin mo man yung mga verses at nakasulat sa Biblia, hindi maitatanggi na si Kristo ay Diyos, sugo ng Diyos at tagapagligtas. At yung tinatawag ninyong Manalo ay tiwala galing sa SDA. At nagkaroon ng kaso sa pera at sa babae. That's why ngayon namamayagpag siya sa pera. So maraming salamat. Okay, ano masasabi mo kay Robin sa pahayag ni The Truth? Yon. Sa pahayag ni The Truth, chismis naman niya yun So wala tayong magagawa. Pero wala siyang isang talatang binanggit tungkol sa pag-aaral sa Biblia. Tandaan niyo ang kasaysayan. May mababangis na lobo na walang patawad na sisilain ang kawan. Hindi po kayo tutol, ang kawan, Iglesia ni Kristo.
Mga pinuno, yan yung mga imperyo ng Roma. Kaya nga nakisanib ang Katoliko sa imperyo ng Roma. Sila tinutukoy na bulaang propeta. Mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Historya ng Biblia ha, hindi yan referensya ng kung sino lang ang may gawa. Yan ay kasama sa kinasihang aklat ng Biblia. Sa ikalawang Pedro 2:1, lilitaw din sa gitna ninyo ang bulaang guro. Yung bulaang guro, lihim yang magpapasok ng bulaan na aral na makasisira. Yan. So, Biblia rin yan. Sa Gawa 20:30, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Hindi ba ang mga Katoliko ang nag-claim na sila ang kahalili ng mga apostol? At mula sa Mileto, nagpasugos siya sa Epeso na ipinatawag ang matatanda sa iglesia, mga obispo. Sino ba ang religion na nagpakilalang pasimula may obispo? Hindi ba ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Yung mga 7-day Adventist naman yan, basura naman din ang mga aral niyan. Tingnan nyo 7-day Adventist ngayon kung nasan na. Di ba? Ang mga paring Katoliko ang tinutukoy sa Gawa 20:29 na ganid na lobo na hindi magpapatawad ng kawan. Sa history, ang mga paring Katoliko ang nagpapatay kasama ng mga emperador Romano. Nakasulat ba yan sa Biblia? Pag-alis ng mga apostol, pagkamatay, oras ng pagpanaw, papasok na yung hiwaga ng kasamaan na gumagawa na. Hanggang ngayon, gumagawa ng kasamaan ng aral ng Katolisismo. Mga aral na inimbento at mga tradisyon na ang iba ay kinuha sa tradisyong pagano. Sorry po sa term. Kung kayo po ay lalong magsusuri sa aral na nakasulat sa Biblia, hindi mo na dapat dagdagan pa ng mga katisismo at ibang kwentong barbero. Darating talaga ang pagtalikod sa mga taong makasalanan. Meron bang mababasang pagtalikod? Pagtalikod sa pagkakristyano. Kaya yung mga Iglesia Katolika, Apostolika Romana na may obispo at nagtaguyod pagkatapos ng mga apostol, natitiyak po natin batay sa Biblia at batas ng Diyos ang bulaang propeta na nasa Biblia ay ang mga paring Katoliko. Mula sa Katoliko, nagkaroon ng Orthodox, kasama na dyan ng SDA na bulaan din ng aral. Yun, shoutout sa ating 60,000 viewers. Siguro gawin natin dalawa magsasalita, tapos si Robin dalawa. Si Robin para di naman mapagod. Sige, ano na next? Si Tiger. Salamat, brother. Thank you and good morning to all. Good noon to all of you. Balikan ko lang yung mga hindi na nasagot kay sa kapatid nating taga INC. Una, pagdating kay Rizal, maliban sa sinabi ng isang kasama dito na may retraction na isang debatable issue, isang patunay na nagsisi si Rizal is that nung nasa dapitan siya, linggo-linggo siyang nagsisimba sa simbahan doon kahit excommunicated siya. Okay? At yan ay hindi mapapasubalian kasi ang tinatayuan niyang pwesto sa labas ng simbahan, sa labas ng simbahan kasi excommunicated siya that time, ay isang tourist spot ngayon. So hindi maitatanggi yan. Linggo-linggo siyang nagpupunta at nagsisimba kahit excommunicated ang status niya. Ngayon, para sagutin yung topic ngayon, bakit may iglesia, ang mga Pilipino ay Katoliko at hindi Iglesia ni Cristo? It is because walang Iglesia ni Cristo 1914 kung walang Roman Catholic Church sa Pilipinas. Alam naman natin na ang Protestantism ay kasama na dyan ng INC ay umiinog sa mga lugar kung saan Katoliko ang bansa. No, alam natin yan sa South America, ganun din sa Pilipinas, at ang Korea ay halos maging Katolikong bansa na din, kaya maunlad na din ang Protestantism. So ngayon, etong angulo na to, hindi ko to narinig sa TikTok. So may nakausap akong isang traveler siya ng bansa. And he made a very good point about Catholicism. Katoliko siya and he is a world traveler. Tinanong niya, pansinin mo, lahat ng mga lugar na pinuntahan ni San Pablo sa mundo,
sa known world that time. Okay? May mancha o Kristyanismo ang umiiral na reliyon. Pansinin mo, punta ka sa Greece kung saan nandun ang Corinto, nandun ang mga iba't ibang lugar na nabanggit sa Biblia na pinuntahan ni San Pablo, Orthodox at Catholic Church. Punta ka ng Malta, Catholic Church. Punta ka ng Turkey, bagamat isa siyang Islam na bansa, nandoon ang Patriarch, di ba? Sa Istanbul na dati Constantinople. So, para pasubalian mong mali lahat yan, magkukonspiracy theory ka. Napakabigat doon. Kasabihin mong mali lahat ang nangyari sa kasaysayan, nabaliktad ang simbahan, kasi tama ang pagkakaintindi ko sa Biblia. Salamat po. Tapos na yung oras ko. Thank you so much. Okay, salamat. So, isa pa ulit, si Kuya Brother Paul. Ikaw na pala. Saan kita isisiksik, Ben Barubal puno? Yun, ako na pala. Nawala si nawala si Robin balik tayo sa topic, no, kung bakit Katoliko ang nakagisna nating relihiyon at hindi ang Iglesia ni Cristo. Sabi na nga ni Uncle Aaron kanina, no, kung yung tunay na Iglesia ni Cristo yung sinasabi diyan, yun ay tumutukoy pa rin sa Katoliko, di ba? So, kung bakit nangyari yan, kung bakit yung Katoliko yung nakagisnan, malinaw na malinaw po sa utos ng Panginoong Hesukristo, Mateo 28, na palaganapin, di ba? Palaganapin sa lahat ng mga bansa, no? Gawin ninyong alagad ko, no? Lahat ng mga bansa at bautismuhan ninyo, no? Bautismuhan. So malinaw na malinaw po bakit yung Katoliko ay talagang namamayagpag sa lahat ng bansa, kasi ang Panginoong Hesukristo mismo yung nag-utos, di ba? Ngayon ang problema ng mga kung titingnan mo, hindi pa nga umabot ng 150 years, mas, no? Ang dami ng mga sinasabi na patungkol about sa sa Mother Church, di ba? Sa Catholic, wala pa nga silang napapatunayan. Hanggang ngayon yung mga membro nila, karamihan mga Pilipino pa rin, no? Kung meron mga foreigners, sabi ng isa kanina, yun daw ay kasi nga nakakapangasawa ng foreigner. Kaya meron silang mga foreigner na member. Sabi niya 3% lang daw, 3%. So ang matagal na yung hinulaan, no, na ang kaharian na pamumunuan ng Panginoong Hesukristo ay talagang hindi yan matatalikod, di ba? Ang gusto kasi ng demonyo patalikurin, Malinaw po, no, sa Biblia na yung iglesia na yon ay hindi yon matatalikod, no? Sila lang yung nagsasabing natalikod. Yan yung gusto ng demonyo, no, na sabihing patalikod, at yung mga baguhang sulpot at lumitaw lamang na sinabi sa Timoteo na sila yung lumabas, no, na mga bulaan na demonyo. Yun. Ben Barubal, pakicomment ko ng religion mo para alam ko saan ka tayo pupwesto. Ayon, sinasabi nila ang pagtalikod daw ay sa demonyo. Ibig sabihin yung sinabi ng Panginoong Hesukristo ay may pagtalikod sa demonyo si Kristo. Yung sinabi ni Apostol Pablo na may tatalikod sa pagkakristyano, ibig sabihin si Apostol Pablo sa demonyo. Yung tungkol naman kay Rizal, nag-aral ba kayo ng malalim sa kasaysayan ni Rizal? Una, kinundina ni Rizal ang kapangyarihan at kasakiman ng mga paring Katoliko, mga praile. Basahin nyo yung No Limitangere kasama yung El Filibusterismo. Ang mga pare, pakialamero sa pamahalaan o gobyerno.
ang mga praile batay kay Rizal umabuso sa kapangyarihan ginamit ang kaparian. Para kay Rizal, ang simbahan noon instrumento ng pananakot, kaya galit na galit ang mga praile kay Rizal. Ikalawa, tinuligsa ni Rizal ang paggamit ng relihiyon na ginagamit nila upang supilin at upang takutin ang mga tao noon. Sa bansang Pilipinas, pagka Pilipino ka, inire-record nila na maging Katoliko ang mga tao na yan ang isa sa tinutulan ni Rizal. Tutol siya sa mga doktrina na hindi galing sa Biblia. Basahin ninyo yung liham ni Rizal sa kadalagahan sa Malolos. Ang mga pare, walang bigong kilos, lahat may bayad. Tutol ba kayo sa sinabing ito ni Rizal? Bakit hindi nyo binabanggit ang kasaysayang binabanggit ni Rizal sa mga aklat? Tutol si Rizal sa pagsamba at ritual na ginagawa sa mga santo o mga larawan. Diba? Ito ang dahilan kung bakit inakusahan ng simbahan si Rizal bilang erehe. Ang nag-aakusa na magiging erehe, mga paring Katoliko. Huwag niyong ilihis na ang mga pare walang kinalaman sa pagpatay kay Rizal. Tinuligsa rin ni Rizal ang pag-aangkin ng simbahan na sila lang ang otoridad at makapangyarihan kaysa sa gobyerno. Kaya nga pansinin po ninyo ang kaparian ngayon. Ang hilig-hilig makialam sa politika. Ang hilig-hilig alamin yung mga bagay na ukol sa politika. Pakialamero eh. Yung mga paring Katoliko. Hindi Katoliko si Rizal. No? Siya nga ang kumundina at alam nyo yan. Ngayon, pagdating dun sa tunay na aral, ang iba puro mga chismis lang. Ang ginawa ni Rizal, hindi pagtatakwil sa Diyos, kundi pagtatanggol sa katotohanan sa maling relihiyon. Si Rizal, laban sa abusadong mga pare. Kasi naging abusado ang mga pare sa paggamit ng kapangyarihan. Yun ang totoo niyan. Yon, ikaw na, Kuya RJ. Kuya RJ, tsaka Isgad. Okay, tuloy natin yung pag-aaral ng kasaysayan na nagaganap saan? Sa disyerto. Israel, Babylonia, Persia, disyerto. Wala dyang Pilipino. Aralin natin hanggang ma-memorize nyo. Chapter 39 ng Isaiah, ano sabi? Nagwa-warning siya. Darating ang mga Babylonian. Okay? Chapter 40 to 43, tutulungan ng Israel. Sino? Israel tutulungan. Mula kanino? Sa Babylonian. Verse 14, I will bring down all the Babylonians. Okay? Chapter 44 and 45, paulit-ulit, Cyrus, my anointed. He will accomplish, I will call him by his name. Okay? Pagdating sa 47, ano sabi ng Diyos? Go down in silence, Babylon. Buburahin niya yung Babylon. Okay, ano sabi ng Diyos sa chapter 48? Okay, flee Babylon, sabi ng Diyos. Rejoice. Okay, yan ang storya ng chapter 39 hanggang 48. Nangyayari sa disyerto. Tapos magkikwento kayo dyan, may Pilipino. Hindi ganun magbasa ng Biblia. Walang ganun. Tuloy natin. Okay, ano sabi? This teaching will reveal that anyone claiming to be the ravenous bird of Isaiah 46:11 is actually an imposter. The Merriam-Webster Dictionary gives the meaning of the word imposter. It is a person who deceives others by pretending to be someone else. These men that claim to be the ravenous bird of Isaiah 46 verse 11 are deceiving other people because they are not the ravenous bird of Isaiah 46:11. They are ravenous impostors. Thus says the Lord God to my anointed Cyrus. So now we get a name. The name of the ravenous bird is Cyrus. It continues, whose right hand I have held. We read in Isaiah chapter 46 verse 11,
I have brought him and prospered his way. That's another way of saying that I have held his hand. It continues that nations might be obedient before him, and I will break through the strength of kings. I will open doors before him, and cities shall not be closed. I will go before thee. That is saying, I will prosper his way. The Most High would hold the hand of Cyrus. Magandang tanghali po. Happy New Year. Ako po ay isang kaanib ng Church of Christ na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nag-anyong tao. Sa katotohanan po, nakakalungkot isipin na ang bawat grupo po nagsasalita kanina ay sila yung tama. Hindi po ganun ang claim namin. Wala pong paniniwala ang Church of Christ na ang pangalan ang basihan ng katotohanan. Sabi ng Iglesia ni Cristo ang tama. Ang sabi ng Katoliko ang tama. Ang sabi ng Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist ang tama. Pero po sa Church of Christ, nakilala sa tawag na Restoration Movement, na nagsimula sa Amerika noong 18th century, 1790. At sa katotohanan po dito gumraduate ng seminary si Felix Manalo. Si Felix Manalo po ay naging member nito mula 1906 to 1911. At dito siya nagtapos ng seminary at marami po siyang aral na kaparehas ng aral na ito, unless lang dun sa pagiging tao ni Kristo. Sa Church of Christ po, ng dating kinabibilangan po ni Felix Manalo, at dito nga lumago ang kanyang kaalaman bago siya naging anti-Christ, ang sabi nga po namin ay hindi ang pangalan ang basihan ng True Church. Sa katunayan po, ang paniniwala po namin ay wala sa pangalan ang True Church kundi sa katotohanan. Kasi pinapaniwalaan po namin yung 2 Timothy, unang Timoteo 3:15, nang ang Iglesia ng Diyos ay haligi at suhay ng katotohanan. It means hindi ang pangalan ang basihan ng truth, but yung aral. Ang katotohanan po ayon sa amin ay hindi nasusukat sa pangalan, kundi sa nilalaman, sa aral at gawain. Maaring maganda at tanyag ang pangalan ng isang samahan o sekta o paniniwala, ngunit kung taliwas po ito sa katotohanan, hindi ito ang tama, ito ang mali, at ito ang mali. Ayon po sa Biblia, ang katotohanan po ay nasusuri sa pagsusunod sa salita ng Diyos at sa bunga ng pamumuhay, hindi sa tatak o titulo o pangalan ng isang sekta para maging basihan ng katotohanan, kundi ang pagiging tapat, makatarungan at naayon sa tama. Maraming maling aral po, sa totoo lang po, ang nagtatago sa likod ng magandang pangalan. Kaya para sa amin po ang tunay na sukatan ng True Church ay ang ebidensya at gawa at katapatan ay ayon sa Biblia, ayon sa aral ng Biblia, hindi sa pangalan lamang. Kaya mga kaibigan, try nyong saliksikin ang Church of Christ Restoration Movement na nagtuturo ng katotohanan. Ang basihan namin ay katotohanan at hindi ang pangalan. Salamat po. So, dalawa yung nagsalita bago ako, si RJ. Si RJ, sabi ko sa'yo, mag-live ka na lang, mag-isa. Wala namang naniniwala sa'yo rito dahil ang claim mo, hindi existido si Kristo. Kaya sabi ko sa'yo, mag-live ka na lang mag-isa. Si Christ is God naman, dati ang pagkilala, church lang siya. Ngayon, meron ng Church of God. So may 100 miyembro, 50 yung hindi aktibo, 25 yung aktibo, 5 lang yung mananampalataya, yung asawa niya tutol pa sa kanya. So, bakit ba natin sinasabi may tuwirang tao lang na maliligtas? Sa Mateo 24:37, sapagkat gaya ng araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ano ba nangyari sa panahon ni Noe? Inabutan ni Noe ang mga tao nung mangangaral si Noe na umakyat si Daong, nagsisikain. Yan yung mga 7-day Adventist.
sa kain lang ng kain. No? May mga araw na pangingilin pa sila, mga 70 Adventist. Meron namang dinatnan sino nagsisiinom. Yan yung mga Katoliko, inom lang ng inom. Nangag-aasawa. Di ba? Yung kahit hindi mo tunay na asawa, sige lang ang asawa ng mga Katoliko hanggang sa dumating ang baha at sila'y tinangay na lahat. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo, sumasampalataya, Iglesia lang ni Cristo ang maliligtas sapagkat yun ang utos na pumasok sa Iglesia. Ano ba ibig sabihin ng bahang gunaw? Hindi ibig sabihin biglaan ito. Ito ay may naganap na pangangaral. Nangaral si Noe at ayaw ng Diyos mapahamak lahat. Sabi ng Diyos kay Noe, mangaral ka. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo, itinuturo, binabahagi namin sa inyo sapagkat ang mangangaral, ministro at manggagawa, binabahagi namin sa inyo ang aral tungkol sa Iglesia ni Cristo. Maraming hindi naniwala, pinagtawanan pa si Noe. Ano nangyari? Napahamak. Pagtawanan nyo man kami ng pagtawanan. Tutulan man ninyo ng tutulan ng pagiging sugo ng Diyos ng kapatid na Felix Manalo, darating ang panahon. Kami naman ang tatawa sa inyo habang kayo ay binubulid sa dagat-dagatang apoy. Tulad sa panahon ng bahang gunaw at sa panahon ng pagsugpo sa pamamagitan ng paglipol sa apoy, ang mga taong mapapahamak. Tandaan nyo, sa panahon ni Noe, kaunti lang ang naligtas, walang kaluluwa. Gaano karami ang Katoliko? Pag marami ba ang Katoliko, yun ang tunay? Konti lang si Isgad, pag konti ba, yun ang tunay? Si Christ is God kung ano-anong aral na tinuturo, mali-mali, labag pa sa Biblia. So, hindi batayan ng pagiging marami ng Katoliko para patunayan Katoliko ang maliligtas. Hindi po totoo yun. So, maniwala po kayo, may grupo o iglesyang Yan, ikaw na kay Johan. Ano, kanina ka pagigil na gigil eh. Sige, salamat sa paghihintay mo. Ayan, no? Pwede ba, no, tanungin si Robin De La Rosa? Pa-open ako. May isang tanong lang, isa lang. Robin. basta maayos bro at bigyan mo ako ng maayos panahon ang ng tanong. pagsagot. Ngayon, Robin, sino yung the good shepherd? Sino? Ang Panginoong Jesucristo, pero hindi ang ibig sabihin. Okay, salamat, salamat Robin. Teka. Salamat. Ano nangyayari? Pwede mo na siya i-mute, kapatid. Salamat. Sige, sige. Takot ka sa tunay na aral, ano? Salamat. Sabi niya ni Robin, si Kristo daw yun, the good shepherd. Ano naman sagot ni ng kanyang ministro? Pakinggan natin. Kala niya naririnig siya. Tanga din eh. Saka naman nakakita ng ganyang Katoliko nagparinig, nakapost. Di tanga. Mga Katoliko, pagsabihan nyo na, nagmukhang tanga na Nalaglag, bakit? Naglag siguro. Ikaw na, dato. Salita ka na, kuya. The truth you need. Rinig nyo ako. Go. Bakit? Nagkalaglagan kayo. Anong nangyari sa inyo? Pati si Kuya Robin nawala. Mahina ang audio mo, the truth. Wala si Kuya Robin, si Kuya Johan, babalik kita ko yun. Kaya naman yung paghihintay mo. Rinig ka pero mahina audio mo.
Okay, so sorry no. Siguro naglag ako. Hindi ako narinig. Okay, based sa sa quote ng INC, Matthew chapter 16 in verse 18, yung church daw doon ay sila daw yon. So pag ibasahin po natin yung context, hindi po sila yon kasi sila po ay ang mga 12 apostles and sila po ang mga Israel doon. They will preparing for the kingdom of heaven, and si Pedro po ay binigyan ng susi para doon. Ano po? At kung pagbabatayan ng INC yan, ay that was written during AD 37, no? At nasasabi ko nga po, lahat ng turo ng INC ay pawang kasinungalingan dahil nga sa galit ni Manalo sa SDA dati na doon siya ay naging isang pastor, that was 1912, kasi hindi siya sinamahan sa kaso niya sa pera at sa rape. So nagalit siya doon, ano po? And then gumawa siya ng sarili niyang kwento at kumuha ng isang talata based sa Matthew chapter 16 in verse 18 para lang maging mukhang biblical yung kanyang mga gawang kwento, ano po. So ang katotohanan doon, ginamit niya lang ang Biblia.